Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Si Adrian, tanong ni Lenny kay Aiza nang dumulog siya sa hapag kinabukasan. Kanina pa umalis, sagot nito habang umaabot ng isang slice ng wheat bread. Nanlumo siya. Umaasa siyang tutuparin ni Adrian ang pangakong mag-uusap sila. Papasok sa opisina? Tanong pa niya. Umiling ito. May breakfast meeting daw siya sa Manila Yacht Club this morning. Trabaho na naman? Linggo ngayon, di ba? I told you. Kuya Adrian works 10 hours a day or more, 7 times a week, 30 days a month, and 365 days a year. In short, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang pahinga o bakasyon. Maliban sa mga panahong hindi na talaga siya makatayo sa kama dahil may sakit. But as far as I can remember, that only happened once or twice in his career. Pero nangako siya kagabi. Nagdududang tumingin ito sa kanya. Ano ipinangako niya? Usisa nito. Na mag-uusap kami ngayon tungkol sa trabahong sinasabi niya. Tumango-tango ito. Well, he did tell me something about it. In fact, sinabi niya sa aking samahan daw kitang mag-shopping ngayon. Hindi niya makuha ang koneksyon ng pagsa-shopping sa pinag-uusapan nilang trabaho. Wala akong perang pang shopping. Don't worry, nag-iwan si kuya ng pera. Sabi nito. May mga damit naman ako. Hindi na kailangang bumili pa ng mga bago. Giit niya. Paano niya babayaran ang magagastos niya sa pamimili? Sigurado naman siyang sa mall siya dadalhin ni Aiza. Hindi ang tipo nito ang mamimili sa Baclaran o sa Divisoria. No offense meant, Lenny. Pero siguro naman ay alam mong kailangan mo na ng mga bagong damit. Iniabot nito sa kanya ang bandihado ng sinangag. She couldn't take it against Aiza. Totoong luma na ang mga damit niya. Kinuha niya ang iniaabot nito at nagsalin sa plato. Kumuha na rin siya ng tapa. May ideya ka ba kung bakit ibinili ni kuya na ipilit kita ng pantulog? Umangat ang isang kilay niya bago umiling. Bakit daw? Nagkibit balikat ito. Ewan ko nga eh. Hindi na rin siya kumibo. Tahimik na ipinagpatuloy nila ang pagkain. Pero hindi mawala sa isip niya kung bakit ibinili ni Adrian na ibili siya ng pantulog. Iisa lang ang naisip niyang dahilan. Posibleng napangitan ito sa duster na suot niya ng nagdaang gabi. Luma at kupas na iyon. Marahil ay hindi ito sanay na makakita ng babaeng ganoon ang suot. Sanay siguro ito na seda at mamahalin ang pantulog ng mga babaeng nakakasama nito sa gabi. May kung anong kumurot ng pino sa puso niya. Pero ano naman ang pakialam niya kung wala mang damit ang mga babaeng nakakasama ni Adrian? Walang imik na ipinagpatuloy niya ang pagkain. Pero kahit anong pilit niya, nasira na ang appetite niya. Wow! You really look great, Lenny! Sabi ni Aiza habang hinihintay nila ang order nila sa isang restaurant. Salamat! Nahihiyang sabi niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses nitong sinabi iyon mula pa kanina. Parang gusto na tuloy niyang maniwalang nag-iba talaga ang hitsura niya sa maghapong pagsama niya rito. Bukod sa pagsa-shopping ay dinala rin siya nito sa salon para ipaayos ang buhok niya. Hindi lang basta gupit, kundi ipinacellophane din nito ang buhok niya. Paglabas niya roon ay pareho na sila ni Catherine Bernardo ng gupit. Pagkagaling doon ay nagpa-body scrub at nagpa-facial sila ni Aiza. Ang huling stopover nila bago ito nagyayang kumain ay sa isang nail care center. Nagpa-manicure at pedicure sila ni Aiza. Kung pwede nga lang siguro magreklamo ng nag-service sa kanya ay ginawa na niyon. Ang kapal yata ng ingrow niya sa mga kuko sa paa.
Hindi naman kasi siya mahilig magpa-pedicure. Sapat nang laging maigsi ang gupit ng mga kuko niya. Sigurado akong hindi ka agad makikilala ni Milet kapag dumalaw tayo sa ihawan, sabi ni Aiza. Hindi naman siguro. Magsasalita pa sana ito nang may tumawag dito. Sabay silang napalingon sa nagsalita. Isang matangkad na babaeng parang modelo kung lumakad ang nakita niyang palapit sa kanila. Napansin niya ang ilang kalalakihan na nakatingin dito ng buong paghanga. At nang tuluyan itong makalapit sa kanila, ay hindi niya masisi ang mga ito sa pagtunganga. Diyosa yata ang nakikita niya. Perpekto ang mukha at katawan nito. Pati ang pagngiti nito ay parang aral na aral. Long time no see, Aiza. Sabi nito at nakipagbeso-beso kay Aiza. It's been a while, Charlene. Sabi naman ni Aiza. Bahagya siyang nagtaka sa tono ng boses nito. Parang napipilitan lang iyon. You have company. Nakangiting bumaling sa kanya si Charlene. This is Lenny. She's a friend. She's staying in our house. Lenny, si Charlene, a family friend. Pakilala ni Aiza sa kanila. Inilahad ni Charlene ang kamay nito. Himing tinanggap niya iyon. Bahagya na lang nagdaop ang mga kamay nila. Bumaling uli ito kay Aiza. Which reminds me, matagal na nga pala akong hindi nadalaw sa inyo. How's Adrian? He's fine. Any girlfriends after me? Tanong pa nito. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya na bahagya itong sumulyap sa kanya. Nagkibit balikat si Aiza. I really have no idea. Noon naman dumating ang waiter, dala ang mga in-order ni Aiza para sa kanila. Do you want to join us? Yaya ni Aiza kay Charlene. Humiling ito. No thanks, I have company. Lumapit lang ako rito nang makita kita. Sagot nito. But expect me in your house one of these days. I might pay you a visit. Matagal ko na rin hindi nakikita si Adrian. I really miss him. I suggest you visit him in his office. Hindi iyon naglalagi sa bahay. Sabi ni Aiza. I almost forgot that your brother is a workaholic. Kaya nga pala kami nag-break. Sinundan nito iyon ng mahinang tawa. Naisip niya kung paano nito nagagawa ang tunog ng tawa nito. Parang maging iyon ay sosyal pakinggan. Ilang sandali lang ay nagpaalam na ito sa kanila. Pati siya ay isinama nito sa pagbebeso-beso na para bang malapit sila sa isa't isa. Sinundan niya ito ng tanaw. Sexy. Hindi niya napigilang komento. Bakit pinakawalan pa ng kuya mo? Maybe because he developed some tooth decay. Sagot ni Aiza. Ha? Hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Tumawa ito. Forget about it. Siguro, hindi lang sila nagkasundo sa maraming bagay. Kung ano man yun, hindi ko na gustong malaman. Ipinagpatuloy na nito ang pagkain. Habang kumakain ay tuksong napatingin siya sa gawin ng grupo ni na Charlene. Ganoon pala ang tipo ni Adrian. Maganda, sexy, sopistikada at sosyal tumawa. Kung pagbabasehan niya ang sinabi ni Aiza sa kanya, maganda naman daw siya. Pero wala sa kanya ang huling tatlong katangian. Hindi siya sexy, sopistikada, at lalong hindi siya sosyal tumawa. Nagulat siya sa naisip. May balak ba siyang maging girlfriend ni Adrian? Napailing tuloy siya. Nagtataka namang nakatingin sa kanya si Aiza. Bakit maputla yata ang spaghetti nila rito? Naisip na lang niyang itanong yan. Carbonara yan. White sauce ang gamit. Paliwanag nito. Gusto mo ba ng spaghetti with meatballs? Umiling siya. Okay na tong carbonara. Nang tikman niya iyon ay ayos naman ang lasa. Ipinagpasalamat niyang hindi nahalata ni Aiza ang tunay na iniisip niya kanina. Mabuti na lang at hindi ito mind reader. Nakakahiya. Napatda si Lenny sa kinatatayuan niya nang makita kung sino ang nasa komedor.
Naalimpungatan siya at nakaramdam ng uhaw kaya bumaba siya. Hindi niya inaasahang madarat nandoon si Adrian. Ang tanging suot nito ay isang maikling shorts. Nakatalikod ito sa kanya. Umiinom ito. Sa harap nito ay may pitchel ng malamig na tubig. Pinagsawa niya ang mga mata rito na para bang isa itong larawan. Sa ilang beses nilang pagkikita ay lagi itong nakasuot ng formal na pang opisina. Pero ngayong nakita niya ito ay natuklasan niyang maganda ang katawan nito. Sa wika nga ni Milet, pang Prince Charming ang dating. Marahil ay naramdaman nitong may nagmamasi dito dahil pumihit ito paharap sa kanya. Takbo! Sigaw ng isip niya. Pero napako na siya sa kinatatayuan. Ilang sandaling nanatiling nakatitig lang sa kanya si Adrian. Pumagod ang mga mata nito sa kabuuan niya. Bahagyang nakakunot ang noo nito. Parang kinikilala siya. Lenny? Tila nag-aalangang sabi nito. Muli siyang pinasadahan nito ng tingin. Paghanga ba ang nakita niya sa mga mata nito? Ipinilig niya ang ulo. Nauuhaw kasi ako, sabi niya. Gusto niyang batukan ang sarili kung bakit iyon ang sinabi niya. Lumapit ito sa counter at kumuha ng baso. Nagsalin ito ng tubig at iniabot sa kanya. Nanginginig ang kamay na inabot niya iyon. Inisang lagok niya ang laman ng baso. Want some more? Amused na tanong nito. Tumango siya. Hindi niya alam kung bakit parang tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Inisang lagok uli niya ang baso ng tubig na inabot nito. Kahit paano ay gumaan na ang pakiramdam niya. Hindi ka ba ibinili ni Aiza ng pantulog? Tanong nito. Ibinili, hindi ko palang ginagamit. Sagot niya. Niyuko niya ang sarili. Duster pa rin ang suot niya dahil doon siya sanay. Nang isukat niya kanina ang mga pantulog na binili ni Aiza, ay hindi niya kayang isuot iyon. Masyadong manipis ang mga iyon na halos wala nang itinago. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya kay Adrian. It's 12 midnight. Maaga pa ang pasok. Lagi na lang ganyan ang katwiran mo. Pasensya ka na kung palagay mo, laging wrong timing ang pakikipag-usap ko sa'yo. Pero gustuhin man kitang kausapin sa umaga, hindi naman kita mahagilap. Kailangan ko pa bang humingi ng appointment sa sekretarya mo para lang makausap kita? Sandaling natigagal ito. Sinamantala niya iyon. Gusto kong malinawan kung ano ba talaga ang trabaho ko rito. Personal assistant ka ni Aiza. Sagot nito. Iyon nga ang narinig niyang sinabi ni Lily noon. Ano bang trabaho nun? You'll accompany Aiza wherever she goes. You should see to it na maayos ang pag-aaral niya at hindi siya nagbubulakbol lang. Paliwanag ni Adrian. Ganoon lang? Ganoon lang. Trabaho ba iyon? Hindi naman trabaho ang tingin niya roon dahil nag-e-enjoy siyang kausap si Aiza. Ano ang gagawin ko kapag nasa eskwelahan si Aiza? Tanong niya. Iyon naman talaga ang pinoproblema niya. Nababagot siya sa mga sandaling wala siyang kasama at nag-iisa sa bahay. Hindi ako sanay nang walang ginagawa. Saglit na tila nag-isip ito. Very well. Bukas na bukas ay may gagawin ka na sa mga oras na nasa eskwelahan si Aiza. It's related to your work. Ano yun? Curious na tanong niya. You'll see. Sagot nito. Naghikab ito. We better go back to sleep, Lenny. Be ready for tomorrow. Mauna ka na, iinom pa uli ako. Sabi niya. Morning then. Paalam nito. Morning. Sagot niya. Sinundan niya ito ng tingin hanggang mawala ito roon. Hindi pa man ay excited na siya para mamaya. Sa wakas ay magiging makabuluhan na rin ang mga oras niya. Niloloko mo ba ako talaga? Nag-angat ng mukha si Adrian mula sa dokumentong binabasa nito. Nang malaman ni Lenny mula sa maid na nasa library si Adrian, ay hindi siya nag-atubiling puntahan ito.
Nakakaisang katok pa lang siya ay binuksan na niya ang pinto. "How was your first day in school?" tanong nito. Lalong nagdagdagan ng inis niya para dito. Nakuha pa siyang ngitian ng Herodes na ito. "School ka dyan?" Nanggigigil na sabi niya. "Akala ko ba may kinalaman sa trabaho ko para kay Aiza ang gagawin ko ngayong araw na to?" Kaninang umaga ay ipinahatid siya nito ng driver sa Cora Doloroso. Sa labis na pagkagulat niya, noong umaga ay inorient siya tungkol sa etiquette, social graces at kung ano-ano pa. Pagdating naman ng hapon ay ang paggamit ng iba't ibang klase ng kubyertos ang itinuro sa kanya. Bukas naman daw ay ang tungkol sa posture at proper walking ang ituturo sa kanya. Nagkukukot ang loob niya dahil hindi man lang siya binigyan ng warning ni Adrian na doon pala siya dadalhin ng driver nito. Para siyang isang sundalong wala pang training na isinabak agad sa gyera. Malapit na ang semestral break ni Aiza. Siguradong marami siyang dadaluhang social functions. At bilang personal assistant niya, dapat lang nakasama ka niya. Gusto mo bang mapahiya dahil hindi ka marunong gumamit ng mga kubyertos? Paliwanag nito. Nasaktan siya sa sinabi nito. Aminado siyang wala siyang alam sa pakikisalamuha sa mga tao. Malay ba naman niyang bukod pala sa kutsara at tinidor ay may iba pa palang kubyertos na ginagamit sa pagkain. Kanina lang niya nalaman iyon. "I'm sorry." Hinging paumanhin ito. Marahil ay nahalata ang pananahimik niya. "Okay lang. Totoo naman yun eh." High school lang ang natapos niya. Totoo ring wala siyang alam kung paano kumilos sa harap ng mga taong kabilang sa alta sosyedad. Pero hindi niya maalis ang tampong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Para bang isang reality check para sa kanya ang sinabi nito. Ang tanga niya para isipin kahit isang saglit na may paghanga ito sa kanya. Sige, matutulog na uli ako." Paalam niya rito. Mabilis na tumalikod siya dahil nag-iinit ang sulok ng mga mata niya. Nakakailang hakbang pa lang siya nang tawagin siya nito. Huminto siya pero hindi siya lumingon. "Believe me, Lenny, kakailanganin mo sa darating na panahon ang mga bagay na matututuhan mo roon," sabi nito. Tumango na lang siya. Mabigat ang mga hakbang na bumalik siya sa kwarto. Iisa ang dahilan kung bakit naroon siya sa palasyong iyon. Para kay Aiza. Hindi siya dapat nagpapadala sa mga kwentong pang fairy tale. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit kailangan pa nilang mamili ng mga bagong damit at ng sosyal na pantulog. Pati na rin ang pag-e-enroll nito sa kanya sa Cora Doloroso. Iyon ay para ibagay siya sa mundong ginagalawan ni Aiza bilang bahagi ng trabaho niya. Hinayaan ni Lenny si Aiza sa pananahimik nito. Niyaya siya nitong dumalaw sa musoleo ng pamilya nito sa Manila Memorial Park. Hindi siya sanay na makitang ganoon ito. Tahimik lang ito habang nakatunghay sa puntod ng mga magulang. Kahit nakasalaming di kulay ito, alam niyang umiiyak ito dahil sa paminsan-minsang pagpupunas nito ng mga pisngi. "I miss them so much," sabi nito maya-maya. Hindi siya kumibo. Nangangapa pa siya ng dapat sabihin. Sa tagal ng pagsasama nila ni Aiza, sanay siyang laging masaya ito. Kaya ang marinig na ganoon ang tono nito ay bago para sa kanya. "Noong mamatay sila, pakiramdam ko, naiwan akong mag-isa." Sa pagkakataong iyon ay hindi niya magawang kontrahin iyon. Saksi siya kung paanong halos hindi ito magkita at si Adrian. Laging silang dalawa lang ang magkasama. Nalaman niyang wala ng ibang kamag-anak ang mga ito sa Pilipinas dahil lahat ay sa ibang bansa na nakabase. Kaya siguro kung kani-kaninong kaibigan ko hinanap ang company na kailangan ko. I knew I had to fill up that space in my life. Malungkot na sabi nito. "Bakit kasi naghahanap ka pa? Bakit hindi mo na lang sinubukang maging close kayo ni Adrian?" Hindi niya alam kung pang ilang beses na niyang iginiit doon ang ideyang iyon.
Halos 1 buwan ka nang nakatira sa bahay namin. Siguro naman ay alam mo na ang sagot sa tanong mong yan. Naisip niya si Adrian. Kung tutuusin ay ito ang dapat na gumawa ng paraan para magkalapit ito at ang kapatid. Pero masyado itong abala sa negosyo. Tama na nga ang drama, sabi ni Aiza. Wala na namang dahilan para malungkot pa ako. I have you here beside me. Gusto niyang sabihin hindi naman siya habang buhay na naroon sa tabi nito. Na darating ang pagkakataong kakailanganin na rin niyang umalis. Pero hindi niya kayang sabihin iyon dito. Masaya siya kapag nakikita niyang masaya ito. Itinuring na niya itong nakababatang kapatid. Kumusta nga pala ang nanay mo? Kapag kuwan ay tanong nito. Napangiti siya. Sumagot na siya sa sulat ko. Nalaman niyang maayos naman ang kalagayan ng nanay niya sa Hong Kong. Nagtatanong ito kung bakit iba na ang address niya. Sinabi na lang niyang nakahanap siya ng pansamantalang trabaho. Ipinagpasalamat niyang hindi pa ito nag-uusisa tungkol sa pag-aaral niya. Pipilitin niyang makabalik sa pag-aaral bago ito umuwi. Sinabi mo na ba ang pinaggagawa sa iyo ng tita at pinsan mo? Tanong ni Aiza. Umiling siya. Hindi na naman kailangang sabihin iyon sa kanya. Ayokong mag-alala siya roon. Sapat nang may komunikasyon na kami ngayon. Halatang hindi ito kumbinsido sa desisyon niya, ngunit hindi na ito nagsalita. Nang pagmasdan niya ito, nakita niyang bumalik na naman ang lungkot sa maamong mukha nito habang nakatingin sa puntod ng mga magulang. Kung tutuusin, ay utang niya rito kung bakit maayos na ang lahat sa pagitan nila ng kanyang ina. Dapat lang sigurong ibalik niya rito ang kaligayahang nararamdaman niya. Sa pagkakataong iyon ay may ideyang naglalaro sa isip niya kung paano gagawin iyon. Miss Buwan, you may come inside. Nakangiting sabi ng sekretarya kay Lenny. Sinuklian niya ang ngiti nito. Ipinagpasalamat niyang seneryoso naman niya ang leksyon niya. Pati na rin ang mga natutuhan niya sa speech power. Nagbigay iyon ng kumpiyansa sa kanyang makihalubilo sa kahit na sinong tao. Hiningi niya ang address ng opisina ni Adrian kay Aiza. Kung nagtaka man ito ay hindi ito nag-usisa pa. Bago niya buksan ang nakapinid na pinto ay huminga muna siya ng malalim. Nang pumasok siya ay nakatingin na sa gawin niya si Adrian. Saglit na pinasadahan siya nito ng tingin. Tila nasiyahan naman ito sa hitsura niya. Hindi na siya nakasimpleng duster lang. Bago siya pumunta roon para kausapin ito, ay siniguro niyang maayos ang hitsura niya. She was meeting with the president of the #1 telecommunications company in the country. Tama lang na paghandaan niya iyon. Pinili niyang isuot ang isang fuchsia tube dress na binili ni Aiza para sa kanya. Bahagya na lang umabot sa tuhod niya ang haba niyon. Pinatungan lang niya iyon ng isang beige jacket. Isang white T-strap shoes naman ang isunuot niya sa mga paa. This is a surprise, Lenny, sabi ni Adrian. Please have a seat. Itinuro nito ang sleek chair sa tapat ng mesa nito. Mabagal ang mga hakbang na tinungo niya iyon. It's been a month since you started working for Aiza. Perhaps, gusto mong i-discuss ang tungkol sa sweldo mo. I'm sorry if I overlooked it. Masyadong maraming trabaho. Hindi tungkol sa sweldo ang ipinarito ko, sabi niya. Nagtatanong ang mga matang tiningnan siya nito. Gusto kong pag-usapan natin si Aiza, sabi niya. Bahagyang kumunot ang noo nito. Bakit? May problema ba? Dati ka nang may problema sa kanya, sagot niya. Pero siguro, nasanay ka nang iniignora iyon kung ang problema ay tungkol sa nag-iisa mong kapatid. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya alam kung talaga bang hindi nito alam ang tungkol doon o talagang nagbubulag-bulagan ito. Kailangan ka ng kapatid mo. She needs your company, sabi niya. That's the reason why I hired you. For her to have company. Umiling siya. Hindi ako ang kailangan niya. Ang kailangan niya
ay isang kapamilya. Nalulungkot siya. Bakit siya malulungkot? She already has everything. Tama ka. Nasa kanya na ang lahat, maliban sa pagmamahal at panahon ng nag-iisang kapatid niya. Hindi siya makapaniwala sa argumento nito. Talaga bang ang basehan nito ng pagiging masaya ng isang tao ay mga material na bagay? But I do love her. Depensa nito. Natawa siya ng mapakala. Hindi masyadong halata. Tumigil lang siya sa pagtawa ng mahalatang seryosong nakatingin ito sa kanya. Kahit na anong sabihin mo, Lenny, mahal ko ang kapatid ko. Bakit hindi ko siya mamahalin gayong kaming dalawa na lang ang natitira sa mundo? Exactly, sabi niya. Kayong dalawa na nga lang pero hindi ka pa makahanap ng time para sa kanya. Nakita mo ba ang mga empleyado sa building na to, Lenny? Tumango siya. Hindi niya makita ang koneksyon niyon sa pinag-uusapan nila. Lahat sila umaasa sa pagpapatakbo ko sa kumpanyang ito. Not to mention our employees all over the country. Sabi nito. Mula nang mamatay si Papa, sa akin na atang ang pagpapatakbo nito. I just can't afford to fail. I can't afford to be relaxed. Baka sa pamamahinga ko, makita ko na lang na wala ng trabaho ang maraming empleyadong umaasa sa akin. Paliwanag nito. The least I could ask from Aina is to understand me. After all, magiging bahagi rin siya ng kumpanyang ito kapag nakagraduate na siya. Dito nakasalalay ang kinabukasan naming dalawa. Alam mo ba kung kailan ang birthday ni Aiza? Tanong niya. But of course, his voice trailed off. Itinirik nito ang mga mata sa kisame. Pumalatak siya. Nag-iisa mong kapatid pero hindi mo matandaan kung kailan ang birthday niya. Paano kung lumapit siya sa iyo at sabihing magpapakasal na siya? Nakita niyang nagulat ito. Kumunot ang noo nito. She's only 17. She can't get married. She's still a minor. Saka wala naman siyang boyfriend, di ba? Napangiti siya dahil baka sa boses nito ang pag-aalangan sa sinabi. Alam mo, nakakatawa ka. Ikaw ang presidente ng maunlad na kumpanyang ito. Ibig sabihin, matalino ka, marami kang alam. Pero pag may nagtanong sa'yo tungkol sa kapatid mo, nasisiguro kung wala kang maisasagot. Matamang pinagmasdan siya nito. What are you trying to point out, Lenny? Ano ang alam mo tungkol sa balak na pagpapakasal ni Aiza? Hindi siya magpapakasal. Gusto ko lang magbigay sa iyo ng isang senaryo kung saan mawawala siya sa buhay mo. Paano kung magpakasal na nga siya ngayon? Hindi ka man lang ba manghihinayag na hindi kayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala man lang? Paliwanag niya. Hindi ko sinasabing pabayaan mo ang kumpanya niyo dahil kay Aiza. Patuloy niya. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo siya ng panahon. She deserves it. After all, ikaw na rin ang nagsabing siya na lang ang natitira mong pamilya. At sinisiguro ko sa iyong hindi ka magsisisi. Aiza is a wonderful person. Maswerte ka sa pagkakaroon ng kapatid na kagaya niya. Hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng kapatid na kagaya niya. Hindi ito nagsalita. Nanatiling formal ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi tuloy niya alam kung tumalab ba ang mga sinasabi niya rito. Tumayo na siya. Alam kong napaka-busy mong tao. Naging busy ka buong buhay mo. Hindi ka ba napapagod? Sabi niya. Maybe it's time to stop and smell the daisies. Natutuhan niya ang linyang iyon sa speech power. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya. Habang palabas siya ng opisina nito ay naka-cross finger siya. Sana ay umepekto ang sinabi niya rito. Para naman maging masaya si Aiza. Tulad ng dati ay hindi umiimik si Gina habang inilalapag sa garden set ang merienda na ipinakuha rito ni Aiza. Hindi ito tumitingin kay Lenny. Nasanay na siya sa pakikitungo nito. Sa lahat ng katulong doon, ito lang ang bukod tanging hindi niya kasundo. Hindi dahil sa hindi niya sinubukan, kundi talagang
Hindi palagay ang loob nito sa kanya kaya hindi na niya ipinilit ang sarili. Ibinaling na lang niya ang atensyon sa lumalangoy na si Aiza. Niyaya siya nitong mag-swimming sila. Umahon na siya dahil hindi na niya matagalan ang lamig ng tubig sa pool. "Senyorita Charlene!" Bulalas ni Gina. Kumaway pa ito habang nakatingin sa dako ng lanay. Malapad na malapad ang pagkakangiti nito. Nang sundan niya ang hinayo ng mga mata nito, nakita nga niya si Charlene na nakatayo sa may French door mula sa lanay. Kagaya noong una niyang makita ito, wala siyang makitang maipipintas sa anyo nito. Lumapit ito sa kanila. "Ang tagal niyo pong hindi nakabalik dito, Senyorita Charlene," sabi pa ni Gina rito. Hindi na kailangang hulaan na magkasundo ang mga ito. Ninitian din ito ni Charlene. "Well, I've been busy lately, pero wag kang mag-alala. I have every intention of renewing my friendship with Adrian. Ibig sabihin, napapadalas ang pagdalaw ko rito." "Mabuti naman po kung ganoon," nasisiyahang sabi ni Gina. Tumingin sa kanya si Charlene. Saglit na nag-isip. "Jenny, right?" "Lenny," pagtatama niya. "Oh, I'm sorry. I really have a problem memorizing names." Hindi niya alam kung bakit parang exaggerated ang paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Totoo pala ang sinabi ni Aiza na dito ka nakatira. 1 buwan na siyang bisita rito. Sabad ni Gina. Hindi nakaligtas sa kanya ang tila sarkasmo sa boses nito. Matagal na niyang napapansin na hindi aprobado rito ang pagtigil niya sa mansyon. Pero ngayon lang ito naglakas loob na magparunggit tungkol doon. Marahil ay dahil malapit ito kay Charlene. "Bisita ko siya." Sabay-sabay silang napalingon kay Aiza. "Akin na ang robe ko, Gina." Formal na utos nito sa katulong. Nagmamadaling kinuha ni Gina ang robe nito. Pagkasuot niyon ay umupo na ito sa tabi niya. "Would you like to join us, Charlene?" "No, thank you." Tanggi nito. "I'm here to see Adrian." "Wala siya rito. Maagang pumapasok yun sa opisina." Sagot ni Aiza pagkatapos nitong sumimsim ng orange juice. Pero ang sabi ng sekretary niya, hindi raw pumasok si Adrian. Nagtatakang sabi ni Charlene. "I haven't seen him," sabi ni Aiza. Bumaling ito kay Gina. "Napansin mo ba kung pumasok si Kuya Adrian?" "Namalengke po ako kaninang umaga kaya hindi ko po alam kung pumasok siya." Parang maamong tupang sagot nito. "Hindi bali na. I'll try to call him up again at his office," sabi ni Charlene. "Are you sure you don't want to join us?" Paniniyak ni Aiza. Umiling si Charlene. "Some other time perhaps. I'll see you soon." Tumalikod na ito. "Bye." Nakangiting pahabol ni Aiza rito. "Senyorita Aiza, may iuutos pa po ba kayo?" Tanong ni Gina. "Wala na, pumasok ka na sa loob," sagot ni Aiza. Nagmamadaling umagapay si Gina kay Charlene. Sana hindi na siya balikan ni Kuya Adrian. Sabi ni Aiza nang tuluyang mawala ang mga ito sa paningin nila. "Bakit naman? Napakaganda niya, sopistikada, mukha pang mabait. Bagay sila ng kuya mo." Parang tinutusok ng aspile ang dibdib niya habang sinasabi iyon. "She's too good to be true." Ipinagtaka niya iyon. Halatang hindi nito gusto ang babae. "Paano mo nalaman? Akala ko pa naman close kayo." "Wala akong naging kaklose sa mga naging girlfriends ni Kuya." "And how did I know?" "Well, I told you it's my gift. Alam ko kung sino ang totoo at kung sino ang plastic. And with Charlene's case, I don't like her." Hinal na sabi nito. Hindi na siya kumibo. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain ng merienda. Kahit ano pa ang sabihin ni Aiza, kung gusto ni Adrian na balikan si Charlene ay wala itong magagawa. Pribilehiyo ni Adrian na gawing girlfriend ang sino mang gustuhin nito. Bakit kaya ganoon ang nararamdaman ni Lenny? Kapag nakikita at napag-uusapan si Charlene,
ay tila ba parang may kumukurot sa kanyang puso. Selos ba kaya itong kanyang nararamdaman? Abangan natin sa susunod na kabanata.